Oy, kumusta kayo dyan? Nagbabalik din naman tayo sa ating reaction video mga tol. So, kung na-miss nyo tong aking reaction video mga tol, so, mula na naman ito kay Sayong Araw mga tol. So, ang matinding bangungot ngayon na kinakaharap ng isang pastor na si Pastor Apollo Kibuloy, nagsasabi na siya raw ay isang Diyos. O, kumusta kayo dyan mga tol, mga kapatid, sa mga manonood natin. So kung trip mo ang ganitong klaseng video ni Sayong Araw mga tol, mag-subscribe ka lang at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. So ilalagay ko ang link ng video na ito sa ibaba ng aking description. So paki-bisita na lang ng channel ni Sayong Araw mga kapatid. So wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong video na bagong video na i-upload natin sa ating YouTube channel mga tol. So mag-subscribe kayo mga tol, maawa ko po kayo sa akin. So bibigyan lang natin to ng reaction video. So ako mga tol, hindi po ako pastor, hindi po ako hindi po ako nagmamalinis dito. Hindi ko sinabing ako ay Diyos. So dahil masama po 'yan masama po 'yan at lapastangan po 'yan sa ating Panginoon na sabihin natin na tayo ay isang Diyos. So kung porket na tayo ay sikat na isang pastor. So wag na nating hintayin 'to mga tol. So nalimutan kong magsuot ng shades ngayon. So naiwan yung shades ko doon sa bahay. O wag na nating pahintayin to mga tol. Wag na natin patagalin to. So simulan na natin. If you want to be saved, come to Hallelujah. Siya ang isa sa mga pinakakontrobersyal na pastor, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil sa kanyang pagtatakda sa kanyang sarili bilang divine Son of God na humahalili sa ating Panginoong Jesucristo. I am the one who fulfills Siya ang Diyos ng makapangyarihan. Ngunit ano ng Ama ang nangyayari sa kanya? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito ay ulat mula sa Vera Files na kung saan binabanggit na ang Diyos sa karamihan ng relihiyosong iconography ay sinasabing mabait, lubos na mabuti at may kahabag-habag na kabaitan. Gayunpaman ang Diyos ay hindi maaaring maging masama, nagpapakita ng masamang intensyon at may masamang impluensya. At ito nga ang binabanggit ni Pastor Apollo na tinuguriang itinagdaraw na anak ng Diyos. Inihayag ni Senator Risa Hontiveros noong Lunes lamang na siya ay may hawak na ilang mga personal na testigo, kasama na ang isang sinagawang sinumpaang salaysay na nagrereklamo ng patuloy na kriminal na gawain ni Apollo Kibuloy kung ang mga pag-expose ni Senyor Aguila sa Senado tungkol sa kwalipikadong trafficking, pangkikidnap at seryosong illegal na pagkakakulong ay nagdulot ng matinding atensyon mula sa publiko dahil kay Hontiveros. Ang kay Kibuloy ay tunay na kamangha-mangha. Gaya ni Kibuloy, si Jerens Kilario o Senyor Aguila, 23 anyos mula sa Socorro, Surigao del Norte, ay nagmamay-ari ng mga pagpapahayag ng kanyang pagiging banal. Sino sa dalawang ito mas mabuti at mas makapangyarihan? Sa kasalukuyan, ang Senate Resolution 884 ay sinampad na humihiling sa mas mataas na kapulungan sa investigasyon. Okay, so magsasalita na tayo sa ating magre-reaction na tayo dito mga tol, no? So bakit kaya nagkaganito ang mga mga pastor ngayon mga kapatid? So hindi ko sinabi, hindi ko naman ito na sinabi ko na may kasalanan talaga sila dahil hindi natin alam kung sila ba ay talagang talagang siniraan lang. So wag tayong wag tayong mag-judge agad sa isang tao dahil mahirap na mga kapatid na wala tayong ebidensya. So pero ang sabihin mo na ikaw ay isang
Dahil hasta tayo ay hindi naman perpekto tayo sa mundo, tao lang tayo, pero sabihin mo na ikaw ang Diyos. So napakalaking napastangan 'yun mga kapatid. So, di ba? So napakalaking napastangan 'yun sa mata ng Diyos. Hindi lang sa mata ng Diyos, pati sa hindi lang sa mata ng tao, pati sa mata ng Diyos, kasi sinabi mo na na ikaw ay Diyos eh. So parang parang kinilala mo na ang sarili mo na na ikaw talaga ang sasambahin ng ibang tao porkit na porkit na naging sikat ka ng isang pastor. So sinasabi nga dito raw na ito daw ang Biblia ay ginawang puhunan ginawang puhunan, pinagkakapirahan ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero itong si Senior Aguila, so hindi ko alam ang nito. Hindi ko alam ang talagang nangyari sa kanya, dahil parang panandalian naman yung ang kaniyang ang kaso niya. So hindi na ito binabalita sa sa TV eh. Pero ito talagang si Pastor Apollo Kibuloy. So malaking parang parang naniniwala na ako talaga na siya na kahit ano na lang mga pinagsasabi niya dito, kahit ano lang ginagawa niya sa buhay niya. So wag nating agad, 'di ba? Pag sinabi natin halimbawa na sinabihan mo ang tao na isang magnanakaw, so sabihin mo ang tao na magnanakaw, so dapat meron kang ebidensya, 'di ba? Meron kang ebidensya na ipapakita niya siya talaga ay nagnakaw. So ganyan po mga kapatid. So mahirap magbintang sa isang tao, lalo na itong pastor, mga nito, dahil sila ay pastor, imbis na sila ang naging ehemplo, sila ay mabait dahil nag-aaral sila ng Biblia, ay tinuturing pa nila ang sarili nila bilang isang Diyos, at ginawa pa nilang pinagkakapirahan pa nila itong Biblia. So hindi tayo dito mga kapatid, tayo ang reaction lang, hindi tayo nagmamalinis dito mga kapatid, kasi hindi naman talaga ako pastor. So medyo may alam lang ako ng kunti sa Biblia. So ipagpatuloy natin to mga kapatid. Ng aligadong kaso ng malawakang human trafficking, panggagahasa, pang-aabuso sa sexual at karahasan, at pang-aabuso sa mga bata ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ilalim ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang dating mga tagasunod ni Kibuloy ay nagdiriwang sa pagkilos. Sinasabi na ang mga pamantayan na ginamit kay Senyor Aguila ay dapat ding gamitin kay Kibuloy. Paano ito magiging totoo sa Senado at magiging kapanipaniwala, lalo na't may dalawang senador na kinikilalang may kaalyado ni Duterte, sina Senator De La Rosa at Senator Go, na inasahan na ipagtatanggol daw si Kibuloy ika pa sa Vera Files. Sa kaguluhan ng dalawang senador, nagbago na ang politikal na hangin palayo daw sa Dutertismo. Nakakapagtaka na pati ang pampublikong ahensya na Philippine News Agency ay nag-uulat tungkol sa resolusyon ng Senado sa ilalim ng 6 na taong malapitang kaibigan kay Pastor Apollo Kibuloy at kay dating President Rodrigo Duterte, na sinasabi ng Vera Files na ito'y tiyak na imposible. Ayon sa pagsipi mula sa resolusyon, iniuukit ng PNA na si Kibuloy ay aangkinin umano ang maigpit na pagsunod mula sa kanyang mga tagasunod sa pamagitan ng brainwashing daw, psychological manipulation at patuloy na banta ng wala hanggang parusa, tulad ng pagsusulat ng Vera Files kung saan mapapatunay na totoo ang pinakabagong kwento na naglarawan kay Kibuloy. Hindi ito nagmula sa isang mabait na nilalang. Ikapa nila na sa harap at gitna ng mga kwento ay ang sistematikong pang-aabuso sa sexual ng mga babae at bata sa ilalim ng lalaking tinatawag daw na pastor, na ayon din kay Senator Hontiveros. Isa sa mga salaysay ng testigo ay ang isang alias na si Jackson, na kinuha kasama ang kanyang pamilya noong siya'y 15 taong gulang. Si Jackson ay pinag-utusan na mag-ikot sa kalsada na may solicitation letter na humihingi ng limos para sa kanyang pag-aaral. Kung maliit ang koleksyon ng araw na iyon, tatanggapin ni Jackson ang parusa. Depende sa kung gaano kaliit ang halaga. Maaaring magtaglay ito ng 20, 50 o 100 na palo. Minsan sila ay binububog daw ng paddle tulad ng initiation ng fraternity. New Jollibee Crunchy Chicken Sandwich. Crunchy
guys, 59 lang. Minsan sila ay binubupog daw ng padel tulad ng inisasyon ng fraternity. Isa sa mga minoritetad ay nagkwento kung paano siya ikinulong matapos manligaw na isang babae. Siya'y binalaan na ang kanyang ulo ay babangga sa pader hanggang sa dumugo ito. Si Hontiveros ay may hawak na isang salaysay din mula sa isang babaeng minoritetad na naglalarawan kung paano si Kibuloy mismo ang nagdulot ng pang-aabuso sa kanya. Ang senador ay nakipag-ugnayan din sa isa pang babae na sexually abuse daw ni Kibuloy. Meron din daw testimonyo na isang dating mga ngaral na naglantad ng iba pa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy na may kaugnayan sa kanyang lihim na yaman at negosyo. Ayon pa kay Hontiveros, ilan sa mga ligadong krimen na ito ay nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga pagdinig sa House of Representatives ukol sa legislative franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI ni Kibuloy, sinabi ng abogado ng network ng SMNI ay hindi pag-aari ni Pastor Apollo si Kibuloy na hindi siya bahagi ng mga opisyal na korporasyon at isang black timer lamang siya. Tinuturing namin siyang honorable chairman, ngunit hindi siya bahagi ng mga opisyal ng korporasyon, hindi kasama ang kanyang pangalan sa mga opisyal na papeles, hindi siya stockholder ng SMNI o Swarasag Media Corporation. Sabi ng abogado, sinabi rin niya na ang 53.46% ng mga share na pag-aari ng Executive Pastor of Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated, ay hindi tumutukoy kay Kibuloy kundi kay Marlon Acobo simula noong Disyembre 2022. Ngunit binanggit ng isang kongresista na inilabas ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng US ang poster ni Kibuloy bilang isang most wanted fugitive noong Pebrero 2022, kung sa Disyembre 2022 ay pinaubaya na nga ang posisyon ng executive pastor kay Acobo. Maaaring ituring na si Kibuloy ay nagtatago ng kanyang ari-arian upang maiwasan ang isang paggigipit ng korte sa hinaharap. Nagsalita rin ng abogado ng SMNI na ang 46.22% ng mga share ng SMNI ay pag-aari ng Phoebus Capital Holdings Incorporated. Ito ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission sa ilalim ng numero CS20200000257. Itong kumpanya ay nakabase sa Davao City. Kinilala si Phoebus bilang pinagpapahalagang kasosyo ng Jose Maria College na pag-aari rin sa mga kumpanya ni Kibuloy ang ACQ Solomonic Builders Development na nagtagumpay sa pagkuha ng mga proyekto na pang-infrastruktura sa rehiyon ng Davao noong panahon ni Pangulong Duterte. Makikita ang listahan ng mga proyekto niyon dito. Ngunit sa pagdinig sa House, lumabas na ang Phoebus ay pagmamayari ng isang sulong profesional na kumpanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Iniwan ng abogado ng SMNI ang kanyang bibig na nakabukas ng matuklasan ang katotohanan. Siyempre, alam niya kung sino ang may-ari ng Phoebus Capital. Ibig sabihin, tinatago ni Kibuloy ang kanyang 99.68% na absolutong pagmamay-ari ng SMNI. Tandaan din ang pangalan na Phoebus. Itong pangalan ng isang Olympian deity sa Grego at Romanong mitolohiya. Itong pangalan ng isang uri ng fungus, si Captain Phoebus ang pangalan ng mayabang. Di mapaniwala at babaero na kontrabida sa akda ni Victor Hugo na The Hunchback of Notre Dame. Si Phoebus na may dalawang mukha ay nagnanais ng isang gabi ng pagnanasa kay Esmeralda. Ginamit rin ang Phoebus bilang pangalan ng isang illegal na international na kartel na nagkontrol sa paggawa ng pagbebenta ng incandescent light bulbs mula 1925 hanggang 1939. Ang Phoebus ay isa ring pangalan para kay Apollo na binabanggit ng Vera Files. Si Kibuloy daw ay hindi nahiya na inukit ang kanyang sarili. Pati ang logo ng SMNI ay ang silueta ng kanyang ulo na naglalabas ng mga sinag ng liwanag pataas. Ang inventadong salitang sunshine ay nagtutukoy sa kanya bilang anak ng Diyos. Ngunit pagpapaalala, ang aligadong mga krimen sa kanya na ito sa US na nagdulot sa kanya na mapabilang sa pinakamatas na listahan ng FBI. At kung ating makikita, ito ba ang sinasabi na Divine Son of God? Ito ay conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children
sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. At kung ating mapapansin, ito ang sunod-sunod na nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ito ang mensahe ng ating Panginoong Diyos base sa banal na kasulatan. Ezekiel 7 verse 9. At ang aking mata ay hindi magpapatawad, umahabag man ako, padadating ko sa iyo ang ayon sa iyong mga lakad, at ang iyong mga kasuklam-suklam ay dadanasin mo, at inyong malalaman na ako ang Panginoon na nananakit. Mga kaibigan, tunay nga na ang ating Panginoong Diyos ay nagpaparusa sa mga makasalanan. Ngunit ito ang good news. Kahit sino man ang makasalanan ay pwedeng bumalik sa ating Panginoong Diyos, talikuran ng kasalanan at harapin ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil sobra kanyang minamahal. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Jeremias 31 verse 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita na walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na ang mga taong nagkakasala ay patuloy na lumalayo sa iyong piling. At dahil dito, ang kasalanan ay nagkakaroon ng matinding consequence sa mga taong gumagawa nito. Kaya naman, Panginoon, tulungan kami na makita ang kaligtasan, talikuran ng aming mga kasalanan, at harapin ang aming Panginoon Kristo. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, sa inyong pangako na kayo po ay mabuti sa mga taong tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. At kahit na kami makasalanan, kami po'y lubos na iniibig po ninyo. At salamat, Panginoon, na kayo po'y lumapit na may kagandahang loob sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na nabayubay sa krus upang kami ay maligtas. Salamat, aming Panginoong Diyos, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa, at tulungan kami na manampalataya hanggang sa huli at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Kristo mula ngayon at magpakailanman. Patawarin po kami ang aming pagkukulang at pagkakasala, at tanggapin niyo po kami, Panginoong Diyos. Salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, so mga kapatid, so napakaganda ng content na binigyan natin ng reaction video, no? So kung magiging payo ko lang sa inyo, mga kapatid, kung magiging pastor tayo, kung magiging preacher tayo, kung nag-aaral tayo ng Biblia, so tayo ay nag-aaral ng Biblia, tayo ay naging pastor para turuan natin ng mabuti ang ating mga membership. Okay? So, wag nating gawin ang ating sarili bilang isang Diyos. Kasi lang tayo mga tao lang tayo Ang ating Diyos ay nag-iisa lang at doon sa langit. So, siya ang perpekto. Hindi tayo perpekto, mga kapatid. Okay, so wag natin gamitin ang Biblia, wag natin gamitin ang Biblia na maging pagkakapirahan natin, tulad ng ginawa ni Apostol Apollo Kibuloy. So wag nating gamitin ang magagandang salita natin para tayo ay mangmolestya ng mga babae, talagang pambabastos. Okay, so wag nating gamitin ang Biblia na bilang isa dito na ginawa daw itong puhunan ni Apostol Apollo Kibuloy. So na mga kapatid, nga siya ay makasalanan. So okay lang kung nagkasala ka, kung nagkasala ka dahil dahil meron kang pangangailangan sa buhay, so hindi ka pastor, hindi ka nag-aaral ng Biblia, so palang ka talaga wala ka talagang alam kung pwede kang magsisi na sa Diyos, papatawarin ka niya. Pero kung pastor ka nga, so alam mo na lahat na kapag pastor, isang mabuti, nag-aaral ng Biblia, isang mabuting tao, so ginagamit mo pa ang pagiging pastor mo upang mangmolestya ng isang babae,
ginigamit mo pa ang pagiging pastor mo upang pagkakapirahan mo, upang magkapira ka, upang yumaman ka. Ginagamit mo ang Biblia na bilang iyong na pagkakapirahan mo, yung magaganda mong salita sa iyong mga membership para marami kang malikom na pera sa kanila. So napakalaking kasalanan mga kapatid, lalo na sabihin mo ang napakayabang mo, sabihin mo ang sarili mo na ikay isang Diyos. So pinaka talagan lapastangan talagan sa mata ng Diyos mga kapatid. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kapatid, at sana nag-enjoy kayo sa ating binigyan natin ng reaction video ngayon mula kay Sa Iyong Araw. So bisitahin mo ang kaniyang content, kaniyang vlog, kaniyang ang kaniyang video, mga content niya. So napakaganda ng papaliwanag niya mga kapatid. So huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, at mag-subscribe ka na rin sa channel ni Sa Iyong Araw. So at salamat sa inyong panonood, at mag-iingat po kayo palagi. Pagpalain po kayo ng may kapal. Parang hindi na tayo marunong magsalita ngayon. So tagal-tagal na kasi natin ngayon gumawa ng reaction video eh. Okay, so magkikita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid, and ako po si Dexter Braganza, and peace out.